Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Pakinggan nyo po dito yung talumpati ni Mayor Basti Duterte. Dito po natin makikita na talagang lumalabas na yung dugong Duterte o pagkadugong Tatay Digong ni Mayor Basti Duterte. Matapang. Ang kagandahan na po dito, yung tapang po nila ay tapang po para protektahan ang taong bayan. Para sa bayan po yung tapang ng mga Duterte. Dahil maganda po sila mamamahala sa bansa. Pakinggan po ninyo yung talumpati niya. Makikita nyo po dito na isang matapang na Duterte na naman ang tatayo para sa bayan. Nang akala ng mga kalaban ay si VP Sara Duterte lang po ang pambato ng mga taong bayan, ito pa po si Mayor Basti Duterte, pambato din po para sa taong bayan. Pakinggan nyo po. Mayor Sebastian Baste Duterte! Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na napagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong, political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, lo ni mbuanga ka. Oh, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely,
sa ugali ng mga nang yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip, o kulang ka sa pag-iisip, o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Yan mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Patay na buguan eh.
Kaya gusto ko man yan, pag inita nila ako. Para ano naman, kaya nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But, it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, ang... Maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. May mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Oh. Kalimutan muna natin yun. Kung tanawa, hambugiro yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag nalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. What we can do is,
we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rody Duterte lang. Kaya naman tayo nandito eh. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rody Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country through greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yon, naririnig po natin, di ba? Lumalabas po talaga ang tapang ni Mayor Basti Duterte. Kuhang-kuha niya ang tapang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang dugong Duterte. Ang kagandahan dito, pabor po sa ating mamamayan nito yung tapang nila dahil ang tapang nila ay para sa bayan. Para protektahan ang taong bayan. Ito ang tunay na leader. Ito talaga ang bagay mamuno ng bansa, ang mga Duterte. Dahil may kamay na bakal. Kinakatakutan ng mga kurap na mga opisyal. Matatakot sila dito kapag isa sa kanila ang magiging sunod na Pangulo. Si VP Sara Duterte ba o si Mayor Basti Duterte? Maganda po, pabor po talaga sa atin sa taong bayan kapag ito ang magiging sunod na Pangulo. Isang Duterte. Pabor sa atin dahil protektado po
ang sambayanang Pilipino kapag sila po ang namumuno. Matapang para sa bayan. Ang tapang nila ay laban sa mga korupsyon at mga illegal na droga, mga adik. Kaya protektado po ang taong bayan kapag sila o isa sa kanila ang mumuno. Nung akala ng mga kalaban na si BP Sara Duterte lang ang pambato sa mga Duterte para sa taong bayan, ito pa po, si Mayor Basti Duterte. Mayroon pa po, nung akala nila mapabagsak nila si BP Sara Duterte, akala lang nila yon. Akala lang nila yon. Dito, nakikita nyo yung tapang ni Mayor Basti Duterte. Di ba? Kitang-kita po dito na talagang maaasahan ito sa bayan. Maaasahan po talaga. Dito, kapag ito magiging pangulo, kung hindi man si BP Sara Duterte, nako, magtago na ang mga korap na mga opisyal. Magtago na sila. Sigurado, biruin mo sasabihin niya. Ang kailangan lang ng ulo, isang ulo lang kailangan nila. Ang ulo ni President Bongbong Marcos. Ganon katapang si Mayor Basti Duterte. Dito pa yan sa Manila niya, sinasabi niya. Hindi yan siya sa Davao. Sa Maynila po yan siya sa San Juan. Pero kita nyo, nilabas po talaga niya ang pagkadugong Duterte. Tatay digong po talaga. Grabe, nakakabilib po talaga si Mayor Basti Duterte. Nakakabilib yung tapang niya. Kaya kakabahan na po sila kapag isa sa kanila ang magiging susunod na pangulo. Yung mga korap dyan, sigurado mananahimik na yan. Malilinis po talaga yan. Malilinis yan. Dahil seryoso po si Mayor Basti Duterte. Seryoso po sila. Kapag si BP Sara Duterte naman na magiging pangulo, nako po, magtago na rin po ang mga korap. Sigurado po, may paglalagyan sila. Dahil ang serbisyo ng mga Duterte at ang tapang ng mga Duterte ay para po sa bayan. Para maprotektahan ang sambayanang Pilipino sa mga taong may mga pansariling interes, saka sa mga taong may mga masamang ginagawa sa kapwa. Protektado po tayo kapag sila ang nagiging namumuno sa susunod sa ating bansa. Protektado tayo, kaya pabor po talaga po sa atin, pabor sa atin kapag ang mga Duterte ang magiging sunod na mamuno sa ating bansa. Napakatapang. Nakakabilib yung tapang nila dahil ang tapang nila hindi sa pansarili nila. Ang tapang nila ay para maprotektahan ang sambayanang Pilipino. Ganun po sila. Ganun nila kamahal ang bayan. Ganun nila kamahal ang mga Pilipino. Ganun po si Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal na mahal niya ang bansa. Mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Bukod na lang sa mga taong gumagawa ng mga kasamaan dyan. Magawa ng kabulastugan. Kaya mga kababayan, kitang-kita na po. Ano na naman ang masasabi ni Jose Claire Castro dito dahil binanggit ni Mayor Basti si Jose Claire Castro na baka magagalit na naman kung ano na naman sabihin. O, diba? Abang-abangan natin ano ang resback ni Mayor Basti Duterte. Alam na po natin, itatanong po talaga nila yan sa media. Alam nyo, nagbabalita dito, yung News 5, buti pa yung News 5, magbabalita, di ba? Pero iba dyan, wala. Pero pag nagtanong yan kay Jose Claire Castro, sigurado, susol-sol yung mga yan para sasagot na naman ng matindi yung spokesperson natin. Spokesperson ng Malacanang. Abangan natin yung ano nila, sagot nila. Siguradong may sagot po si Claire Castro dito. Pero yung mga corrupt dyan, opisyal, nako po, pag nakita nila ito, kakabahan na naman sila dahil alam nila, may susunod pa pala kay BP Sara Duterte. Nung akala nila kapag mapabagsak nila si BP Sara Duterte ay tapos na. Nagkakamali po sila. Nagkakamali po sila. Ito, pagkatapos po ni Mayor Basti, kung maging presidente si BP Sara Duterte at maging presidente din si Basti sa susunod siya ni BP Sara Duterte, may isa pa. Ayan po, si Kitty. Susunod din yan. Ang dami pong Duterte. Nung akala nila si BP Sara Duterte ay isa lang. Marami po. Marami. At yan po ay suportado ng taong bayan dahil alam po ng taong bayan na ang mga Duterte lang ang totoong naglilingkod sa sambayanang Pilipino at totoong nagmamahal sa bansa. Yan po ang katotohanan at yan ang totoo. Nakikita po natin yan.